Sumali si Konohamaru sa isang pagpupulong na inorganisa ni Abiso sa Konoha kasama ang mga natitirang villagers, karamihan ay mga bata at nanay. Sinubukan ni Abiso na iangat ang morale ng lahat sakaling may mga rogue ninja na umatake sa nayon habang nasa digmaan ng mga shinobi. Pero nagtaas ng kilay ang mga nanay at sinabing kaya nilang protektahan ang nayon tulad ng dati habang nasa laban ng mga asawa nila. Biglang nilapitan si Konohamaru ng ilang bata, lahat nagsasabing may nakita silang nakakatakot na rogue ninja sa silangan at kanlurang gubat sa labas ng Konoha. Sinubukan ni Konohamaru na kumbinsihin ang mga kaklase niya na samahan siyang hanapin ang mga ito, pero hindi sila naniwala sa kanya. Nag-imbestiga si Konohamaru kasama sina Mogi at Udon, pero imbes na mga rogue ninja, isang traveling circus troupe lang ang nakita nila sa gubat. Pauwi na sana sila nang biglang may lumapit ulit kay Konohamaru at nagsabing may umatake sa kanlurang bahagi ng nayon at sa pagkakataong ito, totoo ang tsismis. Inatake ng grupo ng mga rogue na sumo wrestlers ang mga bata. Pero dumating ang mga nanay ng Konoha at nilabanan ang mga kalaban. Sa huli, si Konohamaru ang tumapos gamit ang kanyang Rasengan at nailigtas niya ang buong nayon. Hindi pinayagang tumuloy sa battlefield sina Naruto at B dahil hinarang sila ni Raikage A at Tsunade. Kahit napilit ni Naruto na dumaan, kayang sabayan ni A ang bilis niya kahit naka Nine Tails Chakra mode na siya. Pero ayon kay Tsunade, ang totoo ay kabaliktaran, milagro nang ang nakakasabay si Naruto sa pinakamabilis na shinobi mula nang mamatay si Minato, ang Yellow Flash ng Konoha. Sabi pa ni Tsunade, kahit siya ang Hokage, hindi siya pwedeng gumawa ng sariling desisyon na taliwas sa allied shinobi forces. Nagulat si Tsunade nang sabihin ni A na kung kinakailangan, papatayin niya pareho si Naruto at B, pero uunahin niyang patayin si Naruto kasi mas mahalaga raw si B sa gyera dahil isa siyang perfect Jinchuriki. Nang umatake ulit si A kay Naruto, nasalag ni B ang suntok niya gamit ang transformed Eight Tails arm niya. Nag-fist bump ang magkapatid pagkatapos at naalala nila ang mga nangyari noon kung paano naging kapatid ni A si B, ang mga misyon na sabay nilang ginawa, ang mga payo ng pinsan ni A. Ang pagkamatay nito at kung paano naging bagong Jinchuriki si B ng Eight Tails. Naalala rin nila ang pagkikita nila kay Minato Namikaze na akala noon ay tagapagligtas ng mundo at ang mga salitang iniwan nito sa kanila. Ayaw pa rin ni A na palampasin sina Naruto at B kahit na pinakita ni B ang mga alaala niya. Habang pinipigilan si Naruto, nasa sabay pa niyang harangin ang mga atake ni B, tinawag niya si Tsunade para tumulong pero nagulat siya nang pumabor ito sa mga Jinchuriki. Sa wakas, napabagsak na rin ni BCA gamit ang Lightning Release, Lariat, at habang pinapaliwanag nila ang dahilan nila, naalala ni A ang mga sinabi ng pinsan niya noon. Tinanong niya mismo si Naruto, at ikinwento ni Naruto kung paano nagsakripisyo ang nanay at tatay niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon, tinawag pa niya silang, 2 araw, ng buhay niya. Tinulak ni A si B palayo, pinuno ang katawan ng Full Power Lightning Release Chakra Mode, at muling umatake kay Naruto. Pero nagulat siya nang kayang iwasan ni Naruto ang atake niya. Sa puntong yun, tinanggap na ni A na deserve ni Naruto makasali sa gyera. Samantala sa headquarters, nagpaplano sina Shikoku, Mabo, at isang clone ni Katsuyo kung paano matatalo ang White Zetsu Army gamit ang lahat ng intel nila. Sa kabilang banda, si Toby ay naghahanda ng sarili niyang bersyon ng Six Paths of Pain gamit ang mga nabuhay na ulit na Jinchuriki. At sinabing malapit na siyang magtagumpay sa plano niya. Walang makita na kalaban, kaya sinabi ni Kakashi sa 3rd Division na magpahinga muna habang may oras, pero kailangang may nagbabantay kada kalahating oras. Nagpadala ang headquarters ng malaking scroll at ibon para sa division. Ibinigay ni Kakashi ito kay Sai para gamitin ang Fuinjutsu na itinuro sa kanya ni Danzo. Inassign si Rock Lee bilang bodyguard ni Sai dahil hindi siya makakagalaw habang ginagamit ang jutsu. Kaya lang, hesitant pa rin si Sai gamitin yun kasi kailangan daw ng emotional energy para mas malakas. At bilang dating anbo ng Roth, tinuruan silang pigilan ang emosyon. Natatakot din siya na baka kainin siya ng negative emotions kapag sinubukan niya. Pagdating ng umaga, inatake ang division ni Nagari, Pakura, Jinpachi Munashi, Kushimaru Kuriarar, Amy Uri Ringo, at Jinin Aikbino. Gumamit sila ng guerrilla style na taktika para hiwa-hiwalayan ang grupo at patayin isa-isa. Napansin ni Kakashi ang plano, kaya nagbigay siya ng utos na huwag magkanya-kanya, dapat sama-sama sila. Sa harap ng patayan ni Jinen, nandoon sina Sai at Ensui Nara para tumulong sa sileng. Hirap pa rin si Sai gamitin ang teknik, halos lumunin na siya ng damdamin at alaala. Pero na-realize niya na ang emosyon, kahit negative, ay hindi laging masama. Nakuha na rin niyang gamitin ang sileng teknik, Tiger Vision Staring Bullet at nasil niya si Jinen. Pagkatapos masil si Jinen, umatras ang ibang mga na-reincarnate na shinobi.
Binigyan sila ng utos na huwag habulin ng isa-isa. Sa isang flashback, nagdiwang ang Sunogakure sa pagkapanalo nila laban sa Iwagakure at itinuring nilang bayani si Pakura. Si Maki, student ni Pakura, gustong makipag-training kahit pagod pa sa laban at pinuri siya ni Pakura sa pagiging palaban at matatag. Pagkatapos ng training nila, sinabi ni Pakura kay Maki na kailangan niyang maging malakas para maprotektahan ang mga mahal niya sa buhay at ang nayon. Samantala, sa meeting ng matatanda sa Suna, pinag-uusapan nila ang truce sa Kurogakure kahit na hindi pabor sa kanila ang kondisyon. Plano nilang gamitin ulit si Pakura para ayusin ang gulo. Kalaunan, nagluksa ang buong Suna sa pagkamatay ni Pakura at nangakong buburahin ang Iwagakure bilang ganti. Sa kasalukuyan, hirap ang 3rd Division sa pakikipaglaban sa 7 ninja swordmen ng Mist, pati na kina Gary at Pakura. Na-disable ni Manga si Gary pero napatay siya ni Pakura. Hinarap ni Pakura si Maki at sinisi ang Suna dahil ginawa siyang sakripisyo sa isang alang-inang truce sa Kiri. Nakialam si Ruka sa argumento nila at sinabing hindi na ganoon karahas ang Kiri ngayon sa pamumuno ng 5th Mizukage. Tuloy pa rin ang atake ni Pakura at sinabi ni Maki na balang araw ay gaganda rin ang ugnayan ng mga shinobi at baka magbago ang hinaharap. Nakiusap siya kay Pakura na manatiling bayani tulad ng alaala sa kanya ng nayon. Kahit duda, umatake ulit si Pakura pero napigilan siya ni Naomoy at Zoji. Sa combo nilang attack, na-disable nila si Pakura pero dumating si Gary. Tinarget ni Gary si Maki pero hinarang siya ni Pakura gamit ang mga fire orbs niya. Sinabi ni Pakura kay Maki na tumakbo palayo. Nakalayo si Maki, tapos nabura ulit ang personality ni Gary at Pakura. Habang ligtas na nakatakas ang grupo sa gubat, nagpunta si Maki mag-isa para magdasal. Habang naglalakbay ang duo, sina Naruto Uzumaki at Killer Bee, at sina A at Tsunade, tinatanong ng mga taga-Kumo ang mga taga-Konoha kung bakit gano'n na lang ang tiwala ni Tsunade kay Naruto. Naalala ni Tsunade na matagal na siyang may tiwala kay Naruto kahit bago pa man umatake si Pain sa Konoha dahil sa isang postahan na ginawa ni Naruto sa kanya noon. Bago pa man nila makilala si Naruto, nagmamadali si Tsunade papunta sa susunod na sag-alan habang habol-habol si Shizune sa likod niya. May mga ninja na lumilipad sa ere pero sabi ni Tsunade kay Shizune na hayaan na lang. Pagdating nila sa sag-alan, tuwang-tuwa sina Zoji at tropa niya dahil dumating na ang legendary soccer at may dalang maraming pera. Sa kabilang banda, sinagip ng Raikage ang isa sa mga sugatang kasamahan niya. Si Amai, habang nasa bayan, napansin si Tsunade at agad nag-report kay Raikage. Kahit yumangal si Karai, nagdesisyon si Raikage na lapitan si Tsunade para ipagamot ang sugatan nilang kasama. Nilapitan nila si Tsunade pero deadma ito at tumanggi agad. Galit siya kasi may sama ng loob sa pagitan ng dalawang nayon at naiinis siya na naglakas loob pa silang lumapit sa kanya. Pero nagbago ang takbo ng usapan nang sinabi ni Tsunade na kung matatalo siya ni Raikage sa arm wrestling, sasama siya sa kanila. Nag-umpisa ang malahalimaw na labanan. Napansin ni A na di siya mananalo sa brute strength kaya ginamitan niya ng bilis. Natalo niya si Tsunade gamit ang speed. Pagkatapos, nung makita ni Tsunade ang kalagayan ng pasyente, humingi siya ng paliwanag kung ano ang nangyari para masigurong tama ang gagawin niyang gamutan. Habang pinapakinggan ni Tsunade ang kwento tungkol kina A, Karai, at Nigay na nagnakaw ng scroll ng ninjutsu mula sa Suji Village, napagtanto niya na yung insektong ginamit ay nasa loob din ni A pagkatapos niyang ipaliwanag ito at pananggakuan siya ni A, nahuli ni Tsunade ang insektong matagal nang lumilipad sa paligid ni A at pinisa ito, hindi nila alam na ginagamit pala ito ng Nokizaru Group para manmanan sila. Habang naghahanda para sa operasyon, ipinag-utos ni Tsunade na si Shizune ang mamuno dito habang siya ay mag-oobserba lang. Nagtalo si A at si Tsunade dahil gusto ni A na si Tsunade ang mag-opera, pero pinakalma siya ng Sonin. Habang nag-oopera si Shizune, kasama si Amai, tumalsik ang dugo at natalsikan si Tsunade. Dahil takot pa rin siya sa dugo, nanginginig si Tsunade at lumabas agad ng kwarto. Gustong malaman ni A kung anong meron kay Tsunade kaya ipinaliwanag ni Shizune na nawalan si Tsunade ng dalawang mahal sa buhay, kaya siya naging ganon. Nang marinig to, sinabi ni A na hindi niya ipagkakatiwala ang buhay ng mga tao niya sa isang taong may ganyang mental state. Naiinis si Shizune, pinagtanggol ang master niya at binato sa paanan ni A yung nakuha nilang sumasabog na insekto. Samantala sa kasalukuyan, tuloy pa rin sa lakad sina Naruto at B papuntang battlefield habang sina A at Tsunade ay bumabalik na sa HQ. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Kakashi ng balita na napasil na ni Sai ang isa sa 7 ninja swordsmen of the Mist. Maya-maya, may intel na ulit mula sa HQ tungkol sa mga Espada Boys kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng ingay. Pagdating niya, andan sina Jinpachi Munashi at Kushimaru Kurihara at na bad trip sila na si Kakashi ang may hawak ng Kubakura Bocho.
Nagsimula ang laban, tapos itong dalawang zombie ninja ng Kiri biglang naghiwaang parang walang pake, gusto lang talaga nilang makarating kay Kakashi. Di naman nagtagal, dumating si Might Guy bilang backup. Nagtulungan silang dalawa matapos gisingin ni Kakashi yung babaeng ninja na nawala ng malay sa gitna ng gulo. Sinabihan niyang tumakbo palayo, tapos sabay nilang hinarap yung dalawa. Biglang nagkasabog mula kay Jinpachi kaya nabulag sandali si Kakashi, pero di sila umatras. Naalala nila yung mga panahon na magkasama sila sa mission kasama si Rin Noara. Kahit masakit sa katawan at mata, tinuloy pa rin ni Kakashi at Guy ang laban hanggang sa bumalik si Ran kasama ang Siling Team. Doon na nila nasil sina Koshimaru at Jinpachi, sumakses sila sa mission. Habang naghahanda si Guy at Kakashi na pagsamasamahin ulit ang mga tropa, may dumating na balita na isa sa mga unit ay nakipaglaban kay Amy Uri Ringo. Kaya agad silang tumungo sa lokasyon. Sa ibang lugar naman, walang awang umatake si Amy Uri sa unit ni Yoroi. Patay na si Yoroi at kokonti na lang ang natitirang miyembro, kaya si Yoroi, na bagong leader ng team, nagdesisyong umatras na lang dahil wala silang laban sa isa sa mga 7 ninja swordsmen ng Mist. Habang tumataka sila, nagkaroon ng bangayan si Omoy at Yoroi. Gusto ni Omoy lumaban, ayaw niyang umatras na parang duwag. Sinubukan ni Kayo na awatin sila, pero di na kinaya ni Omoy, kaya umarap siya kay Amy Uri. Nagsagupaan sila, pero dehado si Omoy hanggang dumating sina Yoroi at Kayo para ilihis si Amy Uri. Napansin ni Amy Uri na gusto niyang sa huli ang pinakamasarap labanan. Pero nataman din sina Yoroi at Kayo, kaya si Omoy na lang ulit ang natira para ilihis si Amy Uri. Gumamit ulit si Amy Uri ng lightning release, Thunder Gate, pero nabigla siya nang bumigay ang lupa sa ilalim niya at silang dalawa ni Omoy ay lumubog sa isang swamp trap. Dumating ang 3rd Division sa tamang oras para iligtas si Omoy. Si Amy Uri, na tila nagka-crush na kay Omoy, iniwan sa kanya ang mga espada niya bilang goodbye gift. Ang nayo ng Tonica, isang maliit na bayan sa lugar na tinatawag na The Hole, ay inatake ng mga muling binuhay na shinobi. Dalawang batang sina Leo at Mina ang nasagip mula sa nasusunog nilang bahay ng kanilang guro na si Doku. Iniwan sila ni Doku sa gilid ng kagubatan habang sinubukan niyang iligtas pa ang ibang tao. Habang nagtatago ang dalawa, dumaan si Kabuto Yakushi sa kalapit na clearing, dala-dala ang portable na go-board na may mga puting bato, gamit para kontrolin ang mga muling binuhay na shinobi. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti si Kabuto, isinuksok ang board at mga bato sa kanyang kapa, at umalis. Kinabukasan, naglakad sina Leo at Mina papunta sa Hacho Village gaya ng bili ni Doku. Pagsapit ng gabi, habol sa kanila si Doku na sugatan ng matindi, kasama ang tatlong ulila na sina Faz, Lando, at Sora. Pagkaraan ng ilang panahon, pinadala ni Tsunade ang muling nabuo na Team Kakashi sa isang mission para imbestigahan ang pangyayari. Bagamat may ibang kaguluhan sa iba't ibang lugar kaya hindi siya makapagpadala ng mas maraming tao. Umalis pa rin ang grupo para sa mission. Sa pagdating nila, naghiwa-hiwalay sila sa tigdadalawang grupo. Sina Yamato at Sai ay nakasalubong ng mga opisyal mula sa kalapit na Hacho Village kung saan naroon si Shizero at ang kanyang team. Nang malaman kung sino ang mga shinobi ng Konoha, inescorten sila papunta sa pinuno ng nayo na si Disou Naso. Samantala, sina Sakura at Naruto na nasa bukal ng tubig sa The Hole ay naengkwentro si Kabuto. Inamin ni Kabuto na muling binuo niya si Hidan at muling binuhay ang isang maliit na army ng shinobi. Ginagamit niya ang tubig mula sa hole para sa mga eksperimento sa genetic reconstruction. Nagkaroon ng laban sa pagitan ng dalawang panig. Habang nagsasama-sama muli sina Yamato at Sai sa kanilang mga kasama, hinayla si Naruto pababa sa ilalim ng tubig ng higanteng clone snake serpent ni Kabuto. Habang nag-iimbestiga pa rin ang bagong Team Kakashi tungkol sa pag-atake ni Kabuto at ng mga binuhay niyang shinobi, biglang nalunok si Naruto ng isang higanteng ahas. Pero gamit ang shadow clones, nakatakas siya. Sa kakalabas niya sa tubig, aksidenteng nalunok niya ang ilang ahas na nandun sa lawa na ginagamit ni Kabuto pang summon kay Hidan. Pagkaahon niya, umatras si Kabuto kasama ang mga puppet niya at ginamit si Deidara bilang panggulo. Naiwan ang bangkay ng isang village guard sa bunganga ng ahas. Samantala, inaalagaan ni Doku ang mga ulilang bata. Si Mina, dahil sa trauma, hindi na nagsasalita. Pagkatapos ng atake, sumama sina Naruto at Sakura kay Shizero, habang sina Yamato at Sai ay sumama sa ibang mga gwardya. Sina Sakura at Naruto ay nagpunta sa bahay ni Doku kasama si Shizero. Pagkakita nila kay Naruto na suot ang kaparehong headband ng mga binuhay na shinobi, akala nila kalaban siya. Sinipa siya ni Leo at nagtakbuhan silang lahat hanggang sa isang sirang tulay. Naunang tumawid si Leo, pero nang tumakbo sina Doku at Mina, nahulog sila sa bangin. Buti na lang at nasalo sila ni Naruto.
Habang nagtatanong sina Yamato at Sai ng impormasyon, lumapit ang village leader at pinakita ang isang libro tungkol sa pinagmulan ng The Hole kung saan matatagpuan ang Tonica Village. May kakaibang kapangyarihan daw sa butas na iyon noon pa mang sinaunang panahon. Nagkaroon ulit ng panaginip si Naruto. Sa subconscious niya, nasa harap siya ng hawla ng Nine Tails at kita sa mga paa niya ang mga ahas na nalunok niya. Nagkausap sila ni Doko tungkol sa nakaraan ni Doko na hindi niya nailigtas ang isang babae dati at dami niyang palpak sa buhay, kabaliktaran ni Naruto na sikat na pati sa malayong Hacho Village. Sina Yamato at Sai naman, nag-usap kung ano na ang sunod na mangyayari, kabilang na ang Caesura at isang institusyon na mag-aalaga sa mga ulila. Sa kabilang banda, sina Kabuto, Hidan, at Deidara ay nag-uusap gamit ang scroll sa isang libingan, tapos nilagyan ulit ng bagong talisman ang ulo ni Deidara. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mina mula sa isang masamang panaginip at tumakbo kay Doko para magpakarga. Sa sementeryo naman, si Kabuto Yakushi ay naghahanda mag-reincarnate ng isang tao. Kinabukasan, excited na sina Leo, Faz, at Lando na magsimula ng training sa ninjutsu kasama si Naruto, kahit hindi maganda pakiramdam ni Naruto. Pero dahil pinanggakwan niya ang mga bata, sinimulan niya ang training ng todo, pati si Shiseiru sumali dahil na-curious siya. Sa ibang lugar, nag-aaway si Deidara at ang clone ni Hidan habang pinag-uusapan ang sitwasyon nila, nakapatay na kasi sila ng maraming taga-Hacho Village militia. Dumating ang mas maraming sundalo kasama sina Yamato at Sai para labanan sila. Habang nangyayari to, si Mina ay nakakakita ng kakaibang imahe buong araw. Pag-uwi nila, nilapitan niya si Naruto at paulit-ulit na sinasabi ang lumabas ka. Akala ni Shiseiru bastos lang si Mina kaya sinampal siya. Tumakbo si Mina palayo. Di kalaunan, dumalaw si Disonaso sa bahay nila at kasama niya ang lolo ni Mina, ang village head ng Tonica. Sabi ng matanda, nasugatan daw ang mga mata niya pero okay lang siya. Hiningi niya kay Doko ang bahagi ng treasure na ibinigay niya nung gabi ng pag-atake sa kanilang village. Pero naramdaman ni Mina na may mali sa lolo niya at nalaman nilang na-reincarnate na pala ito. Nagkagulo agad nang dumating si Kabuto. Biglang sumakit ang katawan ni Naruto at nilapitan siya ni Mina. Muli niyang sinabi ang lumabas ka at may napuwersa siyang palabasin mula kay Naruto. Lumitaw ang isang itim na pool na naging four-tailed version dalawang form ni Naruto. Tinangkang kontrolin nito ni Kabuto gamit ang talisman pero hindi umubra. Nagsimula nang umatake si Naruto na parang halimaw, walang pinipili. Lahat ng tao natulala sa takot habang pinapanood siya. Sinugod ng clone ni Naruto na Nine Tails sina Doko at ang mga ulila pero dumating sina Might Guy at Rock Lee para salagin ito. Habang nilalabanan nila ang halimaw, pilit itong kontrolin ni Kabuto pero palpak. Dumating na rin ang buong Konoha 11. Tumulong ang Team Asuma kina Sakura at Kakashi, habang Team Kurenai naman kay Naruto. Dumating din sina Tenten at Neji pero naipit sila ng mga puppet na binuhay. Hinabol ni Kakashi si Kabuto. Hinablat ng halimaw si Naruto para sipsipin ang chakra niya. At todo bigay naman si Nine Tails sa pagpapakarga. Sinubukang depensahan ni Hanato si Naruto pero tinapon siya palayo at sinalo siya ni Neji. Lalong lumaki ang halimaw matapos makuha ang chakra ni Naruto at sinimulan nitong wasakin ang Hacho Village. Nagpakawala pa ito ng tailed beast ball na muntik tumama kina Yamato, Sai, Deidara at Hidan na nasa labas ng nayon. Sinubukan ni Doko iligtas si Naruto kahit unconscious pa ito. Bago sila masagasaan, pinatawag ni Kabuto ang isang ahas para lumunin silang dalawa at agad siyang tumakas. Habang nasa ilalim ng butas sa Tonica Village, unconscious si Naruto at nakabalot ng mga ahas, muli siyang nakaharap sa Nine Tails sa kanyang isipan. Habang iniimbestigahan ng mga Konohanin ang motibo ni Kabuto, naalala ni Shiseiru ang dating usapan nila ni Doko tungkol sa pag-aampon sa mga bata. Sinusubukan ng Nine Tails kontrolin si Naruto, pero tinawag siya ni Doko. Sumigaw si Naruto pero hindi siya binitiwan ni Doko. Tinanong siya kung anong responsibilidad ang pasan ng mga malalakas. At pinapili siya kung bakit nga ba gusto niyang maging malakas. Sa gitna ng flashback ng mga kasama niya sa Konoha pati na rin si Sasuke, lalong lumakas ang seal sa loob ni Naruto. Ibinigay ni Doko kay Naruto ang kanyang forehead protector, sabay sabing naniniwala siya sa kanya. Samantala, nagdesisyon si Leo na iligtas ang kanilang guro gamit ang misteryosong bakal na nabanggit noon ng leader ng Tonica Village. Sa loob ng hall, lumapit si Kabuto kasama ang dalawang puppet na binuhay, kasabay ni Disonaso na inamin ang pagtataksil ng village leader. Hinugot ni Disonaso ang isang scroll na nagpapakita ng Caesura, isang misteryosong liwanag na ikinagulat ni Naruto at Doko. Habang lumilitaw na ang Caesura, nalaman na si Disonaso pala ang nag-utos kay Kabuto Yakushi para lipulin ang buong Tonica Village.
Sinubukang atakihin ni Dako si Diso Naso, pero pinigilan siya ng isang puppet na nabuhay ulit at kinulong siya ng isang shinobi mula Tekigakir na nabuhay rin. Pinuri ni Diso Naso si Naruto sa pagkatalo niya kay Pain, yung Somaira at nagpahina sa kanya bago niya ito sinipa-sipa. Dumating si Namina at ang mga ulila sa The Hall para dalhin ang mga bakal pero naharang sila ng clone ni Kabuto. Samantala, paparating na rin ang buong Konoha 11 kasama sina Kakashi, Shiseru, Yamato, at Sai. Inihahanda na ni Diso Naso ang pag-summon ng power gamit ang natitirang bakal habang si Naruto ay pumasok na sa Sage Mode. Kumanta si Mina kasabay ng tunog ng Scizor at biglang lumutang ang lugar kung nasaan si Naruto, ang ama no Hoko, mula sa lupa. Dumating si Kakashi at inilahad ang nakaraan ni Diso Naso bilang isang dating mamatay tao at tauhan ng Akatsuki na eksperto sa summoning technique at may research din sa Impure World Reincarnation kasama si Orochimaru. Tinawag ni Kabuto ang kanyang mga puppet, Ninetales clone, Hidan, at Deidara. Nakipaglaban si Naruto sa clone niya habang gumamit si Deidara ng explosive clay bilang distraction para habulin siya. Tumakas si Diso Naso at hinarap ni Hidan si Shikamaru. Pina-explode ni Deidara ang mga bangkay ng mga nabuhay ulit at ginamit naman ni Hidan ang kanyang ritual laban sa Team Asuma. Nahuli si Sakura ni Hayate at ng iba pa. Habang todo atake si Naruto sa clone niya, na-realize niyang may mas mahalaga pa sa lakas. Nang nahuli na ni Yamato si Diso Naso, pinaganya nito ang Scizor, binuksan ang lugar kung saan naglalaban si Naruto at ang clone, na nagpababa sa tubig ng lawa at nagpapalabas ng obelisk na sanhi ng malakas na bagyo. Nagsimulang mabulok ang katawan ng clone ni Hidan dahil sa mixing buhay ng mga ahas na bumubuo sa kanya. Pinalayas naman ni Kabuto si Deidara gamit ang kontrol niya para makatakas kay Kakashi. Tinamaan ng kidlat ang lugar kung saan tumatakbo ang mga ulila at itinuro ni Mina ang obelisk. Habang lumalawak ang bagyo papunta sa Konoha, lumabas si Tsunade para harapin ito habang tinatakpan ng bagyo ang buong Land of Fire. Sinubukan ni Naruto pigilan si Diso Naso mula sa pag-akyat ng tower pero sinalubong siya ng sarili niyang clone na nakasipsip na ng lakas ng tower at naging Hydra-tailed fox monster. Habang hinihigop ng clone ni Naruto ang power mula sa ama no Hoko, bigla itong nag-mutate na parang Ninetales na may Hydra na buntot at parang napatay si Diso Naso. Halos natalo si Naruto at muntik na siyang matukso sa offer ng Ninetales na lakas pero narinig niya ang boses ni Minato na sinabing kontrolin niya ang QB. Lumabas ang chakra cloak na may 6 na buntot pero hindi pa buo. Habang lumalaban siya sa clone niya, unti-unting nasa sapawan ng Ninetales ang katawan ni Naruto at naging 7-tailed Jinchuriki state siya. Si Yamato, todo pigil, pero hirap din. Habang gulo-gulo ang paligid, nakatakas si Kabuto kahit sinusundan siya ni Kakashi. Sina Dako at Shiseru naman napagdesisyonang i-deactivate ang ama no Hoko at magpaalam na sa mga bata. Sa daan, umamin sila sa isa't isa ng feelings at napagkasundo ang magpapakasal sila kapag nakaligtas. Biglang may lumubog sa lupa, muntik na mahulog si Shiseru pero nahawakan siya ni Dako. Sa oras na yun, nakakonect si Mine kay Naruto, kaya nagising siya at nakuha ulit ang control. Naging bagong anyo siya para sagipin si Shiseru habang si Dako naman ay tumuloy para pigilan ang ama no Hoko. Naalala ni Dako yung kanta ni Mina na ginamit para baguhin ang tunog sa Scizor at ma-deactivate ang tower. Ginamit ni Naruto ang bagong power niya para sirain ang clone niya. Unti-unting lumubog ang ama no Hoko habang sumisikat ang araw. Sa ibang lugar, nakita ni Kabuto si Diso Naso na nakatakas. Nagmakaawa si Diso Naso pero tinawag ni Kabuto ang village head ng Tonika na agad siyang pinatay. Habang pinapanood ng village head si Dako na nagre-reunion kay Shiseru at sa mga bata, nawala ang katawan niya sa hangin dahil na-dispel na ang Impure World Reincarnation. Pagkatapos ng lahat ng gulo, nag-celebrate sila Naruto kasama sina Dako, Shiseru, at ang mga orphans. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap sina Naruto, Sakura, at Sai ng sulat, mga litrato, at drawings mula kina Dako at mga bata. Nagpasalamat sila sa kabayanihan ng team at ikinwento ang mga nangyari, narisil ulit ang Scizor sa hall at nagkaroon ng funeral para sa mga biktima ng Tonika Massacre. Nagpakasal din si Dako at Shiseru at inampun nila ang mga bata. Dahil sealed na ulit ang hall, unti-unting naging itim ang buhok ni Mina. Sa huli, makikitang nasa loob si Kabuto ng isang lugar na may mga kabaong. Nandun ang mga ni-reincarnate na Akatsuki, 5-cage, at mga namatay na Jinchuriki. Habang nagpapalit ng balat, suot niya ang maroon na snake cloak at salamin, tapos lumakad palayo habang lumalabas ang isang puting ahas sa ilalim ng cloak niya.